Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sarap. Maglinya ka na, kain ka ng kain dyan. Wait lang. Ang sarap talaga ng sa malamig ngayong panahon ng tag-init, no? Tikman mo, tikman mo. Kaya, di ba Ate Tuesday? Yes. Welcome back. Ikaw ang ating guest co-host for today. Yes, thank you so much, Ryle. O, ikaw na nga din, parang kawawa ka naman. Siya kumakain, ikaw hindi. O, maraming salamat sa pa-welcome ba. Itong yan, nabilaukan kayo. Di karma. Doon na nga kayo. Ayan. Alam mo, bagay na bagay ang pabuko pandan mo lalo na ngayon na pampalamig yan ng ulo. Yung mga nagiginit ang Yes. ulo dito at nag-aaway. Yan ang sagot. Nako, hello sa Usaweros. Nandito na naman po tayo. Matapang at laging handa sa harapan. Handa na ba ang Team Pula? Ay nako, syempre, kami rin. Walang atrasan. Walang uurungan. Inilalaban ang mga tamang katwiran. Pero sa huli, gusto namin ay kapayapaan. Ready na ba kayo, Team Puti? Isa na namang matinding banggaan ang ating masasaksihan dito lang sa Face to Face Harapan! Sabi nila, sa mundo ng mapanuring mata, hindi sapat ang balat kalabaw ka. Kailangan mo ng strong support system gaya ng aming harapang tagapayo. Tama yan, Ryle. Sumunod lagi sa batas para iwas gulo. Yan po ang advice na nag-iisang attorney, Lorna Capuna. Kapit lang lagi sa itaas, sabi nga ni Dr. Love, Brother June Banaan. Kung may pinagdadaanan, kumalma. Don't panic. Tama ba, Dr. Camille Garcia? At syempre, sino pa ba ang pinakamatibay sa pagharap sa totoong balita at totoong issue? Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ang saya-saya naman. Yun ang maganda dito, kahit problema ang aming plataforma, masaya pa rin, hindi ba? Okay, masaya pa rin tayo. Siyempre, kasi sa bawat problema may solusyon. Yan ang hinahanap ng face-to-face para makatulong sa ating mga kababayan, hindi ba? Yes. Ma'am? Chucky. Chucky. Ha? Chucky. Chucky. Parang pinatawag ako ng principal bigla. At si Pambansang Pogi Ryle and Tuesday at harapang tagapayo. Hello! Handa na ba kayo sa ating problema ngayong araw? Handa na! Eto na po. Dalawang magkaibigang nagkatampuhan, nagkabulyawan at nagkabukuhan. Ano naman yung nabuko? Ano yung nabuko? Literal na nagkabukuhan dahil sa buko pandan. Ayan. Kasi naman, sa halip na sweet na panghimagas, maasim raw ito at sirana. Kaya sigaw niya, buko, boom, panis. Yun. Sinunod niya sa akin sa mukha ko, syempre buong katawan. Oh my! Panis! Yan ang reklamo ni Kiray sa paninda ni Joyang. Naku po yung nabili ni Kiray na buko pandan. May lasa na, mabula-bula pa. Hoy Kiray, sa lahat ng bumili sa akin ng buko pandan, ikaw lang nagsabi na panis ang paninda ko. Excuse me ha, laging bago ang paninda kong buko pandan. Nagkataon lang ba talaga? O sadyang maasim na ang buko pandan na nabili niya? At pakinggan na natin ang dumulog sa ating programa tungkol sa bukuhan na ito. Siya na nga ang nakabili ng panis daw na buko pandan. Masama sa tiyan yan. Siya pa ang binato sa muka ng tinderang pinagbilhan.
Naku, wag naman sana buko ang tinapon sa kanya. Mahirap yun. Deadly weapon ng buko. Kiray, humarap ka na. Hello, Kiray. O, Kiray, anong problema? Yung problema ko po kay Joya kasi po, nagtinda po siya sa amin ng buko pandan. Ngayon, etong Joya, nag-alok sa akin. Bumili naman ako. So, wala pang isang minuto, binuksan ko yung pandan, bumubula. Kaya sabi ko, di ko na naabutan si Joya yung lumabas na eh. Di pumunta na ako sa labas. Nakita ko si Ate Beth. Sabi ko, Ate Beth, tikman mo nga to kung ano lasa kasi di ko rin mati-taste yun. Baka mamaya sumakit din tiyan ko eh. Ito na, ginawa ko. Nagpasama ako sa kanya. Nalaman ni Ate Beth na panis nga yung buko pandan niya. Oo, kasi kung makita mong bumubula na talaga yun, panis na yun. Kaya nagpasama nga po ako dito kay Ate Beth. Oo. Nasabi ko, puntahan natin si Joyang sa bahay. Tapos nung pagpunta namin doon, sabi ko, Joyang, pwede bang palitan tong buko pandan na to dahil bumubula na. Bigla pa naman nag-hysterical sa bahay nila. Tapos kung ano-ano mga sinasabi sa akin. Ano mga Kasi daw, pinagsasabi? sinisiraan ko daw siya. Tapos kung ano-anong mga chismis daw na nalalaman niya na pangit siya, bakla siya, mukha siyang bakla na ano. Yung ganon. Ano ba siya, babae o bading? Babae po si Joya. Babae. Opo, babae po si Joya. Okay, so teka muna, hindi ba nadadaan din sa amoy yan? Sa amoy? Sa amoy po, Oo. panis po kasi. Panis na talaga. Oo. Okay, so kinumpronta ninyo, oy, panis na itong Opo. buko pandan mo. Siya pa nagalit. Siya pa nagalit sa akin. Oh, ano yung binato Tas sa'yo? Binato sa akin yung buko pandan sa mukha ko. Ha? O sino sa pahiya sa amin dalawa? Ang dami rin tao doon. Oh. Ba't pinakain mo sa kanya? Hindi, tinapon na sa tinapon Tinapon niya sa sa'yo. mukha ko eh. Yung laman, yung buko. Yung laman, ginanon niya. Ay. Tapos siya nag-hysterical sa labas. Ay. May issue rin po kami sa bata dahil yung anak ko, sinabihan niya na, ayan si Kirat Liit. Nung binuli niya, Ay. oh, Bakit? Kasi nag-away na nga kayo. opo, nag-away nga po kami. Sabi ko, binuli niya yung anak ko Kirat daw eh. Siyempre, ako masasaktan. Ilan lalo taon na yung anak mo? 6 na taon po. Ay, kawawa naman. Yun po, binuli niya po yun. Sabi ko, okay lang kung ako. Kasi ako yung nanay, ako yung masasaktan. Oo. Ba't ka naiiyak kasi? Ako yung nasasaktan para sa anak ko. Bakit yung anak mo ba nagsumbong sa'yo, umiiyak din? Opo, umiyak siya. Sabi ni Ate Joya na, ayan na si Kirat. Liit. Gano'n sinasabi niya sa anak. Siyempre, ano niya ako, masasaktan ako. Kung anak niya yung laitin ko, wala. Ganun din mararamdaman niya. So sa ngayon, hindi pa kayo nagkakaabutan ulit. Hindi pa Yun po. lang yung isang insidente. Opo. Na ngayon, yun na nga, magkagalit kayo. Pero kung tutuusin mo, 80 pesos lang yun, lumaki na lumaki yung problema, ano? Opo. Okay, so tawagin naman natin ngayon ang inirereklamo. Ano ba? Parang may dumating na ano. Ang inirereklamong tindera ng buko pandan na panis umano. Pinahiya daw siya ni Kiray sa harap ng maraming tao kaya din siya nagalit. Joyang, humarap ka na. Wag! Teka muna, wag! Wag! Napakasinungaling mo. Hoy! Bakit nakakapera ba sa'yo? Palakpakan ang pa-victim! Ang galing! Hindi ako magkakapera May paiyak-iyak ka pa! Akala mo nakakaawa ka? Mas nakakaawa ka ba? Alam mo kung bakit? Ba't ako magpapaawa sa'yo? Sinungaling mo! Ma, bakit? Sinungaling ka! Makakapera Ganyan na nga itsura mo, bilagay mo ba sa ugali mo? Bakit? Ano itsura mo? Diyos mio, Marimar! Ano itsura mo? Kumpara sa itsura mo, mas okay! Okay, ang ating harapang tanong dito kay Joyang. Totoo ba, Joyang, na ang ibinibenta mong buko pandan ay panis? Okay, sasagutin po yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. At ang nakasabit nating mahiwagang tanong, dito kay Joyang, talaga bang panis ang nabili sa'yo ni Kiray na buko pandan? At dahil panis, ikinagagalit mo pa dahil ibinabalik sa'yo. Ganito po kasi yan, Ate Kuring eh.
Hindi po ako nagtitinda ng panis dahil unang-una po, masisira po ako. Ano yung binigay Ang mo tagal sa mo akin? nang bumibili sa akin, ngayon lang na panis yung paninda Kaya ko. ako, baka nga Sabihin mo wala ka lang pambayad. Paano walang pambayad? Pwede ko naman ibigay sa iyo eh. Diba? Halagang 80 pesos, sasabihin mo sinisiraan mo yung paninda ko. Tapos sinasabi mong nilalait kita. Oo, tawa naman Eh, ah. kirat ka naman talaga eh. Eh, kahit naman Ano bang bato, gusto mong oo. tawag ko sa'yo, ganda? Oh, talaga? Tsaka yung sinasabi po niyang, yung anak daw po niya, nilait ko. Talaga? Alam niyo po, Iiyak ba yung ang anak nanay ko? po, Magsisinungaling yung sinungaling. anak ko? Pagdating sa Ha? anak, tinuturuan Oh. magsinungaling. Wow, Eddie, wow. Anong tawag ko sa, Bakit anong tawag kaya ng mga ganun, tao no? sa anak mo? Oh. Kiray, liit. Hindi kirat, liit. Oh, di ba? Bungol ka Bakit kasi. magsisinungaling ba yung anak ko? Bungol. Ha? Bata yun. Bungol Ha? ka na, ganyan pa yung mata Baka mo. ikaw ang bungol. Kasi tinuturuan mo maging sinungaling Ba't tuturuan yung sinungaling anak ko? Tsaka bakit ko Oh, di ba? bubulihin yung anak mo? Eh, nanay diba? din ako. Ang sinasabi mo, hindi mo tinawag na kirat liit. Hindi Kiray po. liit kasi yun Kiray din ang tawag liit po. niya. Tsaka po, Ma'am Kuring, sa totoo lang po, sa dami po ng mga taong tumatawag sa kanya kirat, ako lang po yung nireklamo niya. Baka sa dami nilang tawag na tumatawag sa yung bakla ka. Ako lang din na Ako napansin lang mo. po. Kasi po, nagalit po Babalik siya ko sa sa'yo akin. yung tanong Sa mo. totoo po, Oh. totoo po, Ma'am Kuring nga, binato ko po babalik talaga ko sa yung kanya tanong yung ko sa'yo. tinda kong buko pandan dahil deserve po niya. Concern lang ako. Deserve mo yun. ha? Tama Alam na mo yung bakit? pagka-gaslight mo. Nakiusap ako Tama sa'yo na yung ng pagiging- mahinahon. Ay, Anong pakiusap. ginawa mo? Ay, Ma'am Oh. Kuring, concern po siya. Pero ang concern niya, sinumbong niya kay Ate Beth. Si Ate Beth Si ba Ate gumawa Ben, nun? ano nga ako nagpa... Si Ate Beth ba yung tindera nun? O, di ba? Sino mas nanlalait sa atin Ikaw. dalawa? Oh, ikaw. Oh, ikaw. Eh, di wow. Hindi mo ako nilait, hindi kita lalaitin. Wow, Siyempre, wow. kwento mo yan eh. Malamang ako masama Kwento dyan. mo yan. Masama. Oo, Ako talaga. dyan. Oo. Oo, talaga. Diba? Ang ugali pa po niyan, ang ugali pa po, isa pa po sa kinakagalit ko. Yung kasama po niya, nakakampi na galit? ngayon. Bakit Talagang naman kasi mo ba yung galit namin? Galit ako sa'yo kasi pangit ka na, masama ang ugali mo. Sino kaya sa atin dalawa? Talaga. Ano ba yung binato mo sa kanya? Yung buong ganon o yung laman lang? Kalahati na nga lang po, nagreklamo kung kailan pa kalahati na yung buko pandan. Ay, nangalahati. Kalahati? Kakabukas ko pa lang. Kakabukas ko pa lang. Oh, Si Ate kabukas. Beth kasama ko. Kakabukas ko lang. Nako! So, hindi Kinain mo na. naman kinain. Hindi ko kinain kasi nakita ko bumumula eh. Ganun talaga ang buko pandan. Kapag tinakpat mo, may bula-bula Bakit may yan. amoy asim pa? O, kasing asim mo? Kasing asim mo. Asim mo. Oh, kasing asim ng Kasing kilikili mo. asim mo. Ng mukha mo. Okay. Kilikili So, mo. ngayon, Okay teka lang. muna. So, yung buko pandan, inutang lang niya, hindi niya binayaran kaagad. Pagka po kumukuha siya sa akin ng buko pandan, Miss Coring, sabi niya po, balikan ko na lang yung bayad. Minsan po 2 days bago niya nababayaran. Okay lang naman po kasi kapitbahay ko siya. Ang hindi ko po matake, bakit po concerned pala siya sa tinda kong buko pandan? Una siyang nagsumbong kay Ate Beth. Hindi naman ako nagsumbong Di kay ba po Ate dapat Beth. Hindi sa mo ako akin? naintindihan. Hindi ako Hindi, nagsumbong kay Ate Beth. dapat sa Sabi ko kay Ate akin. Beth, Tapos ano ba ang approach Kasama niya nga po? ako eh. Hindi, ikaw ba? Ang approach niya po, Hoy, Joyang, halika nga. Oh, di ba? Oh. Pangit na agad ang pasok Ganyan mo. po. Ganyan siya sa akin. Sabi ko, bakit, Ray? Kasi Kiray po. Bakit, Ray? Tignan mo nga to, nagbebenta ka ng panis. Sabi ko, anong panis? Sabi niya, oh, amuyin mo. Di inamoy ko po, hindi naman po. Tinikman ko din po, hindi din po panis. Hindi din po maasim. Alam niyo po kung bakit niya nasabi yon? Dahil po, nung sinabi po ng anak niya, tinawag ko daw po ang anak niya na kirat liit. Doon na po nagsimula lahat yun eh. Doon na po. Yun sa So, maling tama ba na sumbong po. nauna yung pagtawag ng kiray liit? Sa anak ko po. Oo, bago itong Buko eksena pandan ng po. buko pandan. Nakala ko Opo, baligtad. ganun po ang nangyari. Oo. Kampihan na. Kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Tsaka talaga bang may pinagugutan na ibang bagay, hindi yan dahil sa panis ang ibinenta. So, eto na po, kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face, Harap! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Alam ko, kanina pa kayo nang gigigil tikman yung buko pandan. Maghintay kayo. Tikman niyo po. Oo. Mamaya titikman natin Ay, di ka yan. kasali, kaaway ka. Dito lang. Ayaw. Gumagante. Okay, bago pa lalong tumindi ang galit ni Kiray at Joyang sa isa't isa, narito ang isang testigo daw.
Siya daw mismo ang tumikim ng buko pandan at nagsabing panis nga ang Yan na. panghimagas na nabili kay Kiray o ni Kiray. Beth, humarap ka na. O, tingnan mo, Ate Kuring, o. Couple pa sila, si Marites tsaka si Marisol. Mare, anong latest? Maring Sunsol. O, mamaya, hintayin mo yung kakatabi Tama, mo. oo, BFF goals kayo, di ba? O, siyempre BFF tayo. yung manira ng mga tao. Wow, Beth, naman ikaw nanira, na. totoo yung Ako, sinasabi Ate Beth, namin. natural Beth, kakapya mo yan. ano ang nangyari? Ikaw muna magsalita. Sige. Nagpunta po sa akin si Kiray. Sabi, Ate Bete, tikman mo nga itong yung nabili ko kay Joyang na buko salad. Di pagbukas ko pala, nakita ko na po may bulat, tsaka maasim na po talaga siya. Tinikman mo. Tinikman ko lang. Tsaka kahit di natikman, pagbukas pa lang po, panis na, maasim na Alam po nyo, siya. yung ganyan, yung kunwari, nakakuha ka ng pagkaing masama, may langaw, buhok, may paraan naman ng pagsabi, uy, tingnan mo, oh. Oh, yun nga po, Di ba, Ate Kuring. baka panis na ito, pwede bang palitan na lang? Kaya lang, ano bang nangyari? Hindi At po siya nag-away pa ganyan- kayo? Hindi po ganyan ang approach Actually, ganun yung Masyado approach po ni, yung ano, sa'yo, ni Kiray. Sabi po niya, Ikaw lang agad Ate yung Beth, tikman mo nga nag-hysterical." to. Oh, si Ate Beth po una niyang pinagreklamahuan. Ikaw may concern ka sa Pinaano niya paninda lang ko. sa akin para samahan narirekta. sa'yo. Ano ba yan si Ate Beth? Ba siya ba namuhunan? Katabing bahay ko rin yan katabi, eh. Alam mo parang yung patotoo ginawa mo? lang. Yung Wala ginawa kang mo, tatanong hindi ako na sa ako kanya, matanda nakakabenta. sa akin eh. Dahil sa ginawa mong paninira, hindi ako nakakabenta. Wow, eh di ikaw Inutang ko mapinti. lang yung puhunan ko dyan, 5,000. Inutang ko sa Bombay. Eh, di ba? 6,000 yung balik. Saan ako kukuha ng panghulog dahil sa ginawa mo? Tingnan naman natin ha kung ano ang sasabihin ng kakampi nitong inirereklamo. Siya naman ang nagsasabing tama lang ang ginawang pambabato daw ni Tama lang Joy ang po kay talaga. Kiray. O bakit naman Tama po ganon? yan, kasi deserve mo Oh, yan. Arjo, humarap ka na. Wow, tama ka. Ang Marisol at Marites. Oh, tama. Ano, Si Maring Susol at si Mare, ano ang Marites. latest? Maring Suso, Wow. tsaka si Maring Baboy na. Maganda nga approach, ikaw lang yung agad nagwala. Okay, Arjo, ikaw naman ang magsasalita ngayon. Di ba po? Ano naman ang patotoo mo? Ang tinitinda ni ni Joyang, talagang okay. Hindi siya panis. Hindi po Walang ako bula. Kasi nagtitinda ng panis. Ate Kuri, ang buko pandan kasi, May pagka lalong bagong halo may yan, bubbles nagbabubbles po. siya eh. Hindi yan panis, yung nagbabubbles lang siya. Totoo po Siguro, yan. baka sinisira lang ni Kiray dahil sa nangyari doon sa mga anak. Sige, may bubbles. Kaya sinisiraan Paano si yung Joyang. panis? Oo, hindi Ang may po maasim. maasim po talaga yun. Tsaka po, ako po, kung may matitira akong paninda, kinukonsume na po namin yun. Hindi na po para igagawa na lang po ako ng bago para itinda po kinabukasan. Correct. Nang Kaya unang nga, buko palagay pandan, ko talagang napag-usapan naunahan nyo na kayo lang. ng init ng ulo. Init ng Kaya ulo at saka sama ng labas na nagkasalubungan. bibig. Anong tingin mo? Principal? Nasasaktan po ko nung sinabi po niyang mukhang bakla Totoo po. si Ate Joyang. Diba? Kasi Hindi sa pa po Hindi po- Joyang, kasi sa akin siya Babae-babae. nakatingin, hindi sa'yo. Kaya ako Ate nasasaktan. Tuesday, sa totoo Lagi lang, nangyayari mahilig din sa akin yan. Mahilig yung kumanta. Kakanta siya sa tindahan ni Ate Beth. Di ako, bakla ka, kakla. Sige. Gumaganyan po siya. Ang gusto ko lang sabihin, hindi derogatory term ang pagiging bakla, hindi kasiraan sa pagkatao pag tinawag na bakla. So, wag natin siyang gagamitin in a derogatory fashion or bilang panira sa kapwa. Yun lang, okay na tawagin mo akong bakla. In fact, baklang-bakla po ako. Okay. Susunod na ang batuhan naman ng komento at opinyon ng mga sausawero at sausawera na nanggagalaiti na rin. Bawal umilag, mga kapatid, dahil nagbabalik ang Face to Face. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Parang tinitignan mo ng kakaiba, ate ko rin yung pagkatingin mo. Natatakot ka ba? Gusto mo akong maunang tumikim? Safe po yan. Hindi. Safe po yan. Hindi, kasi tinitingnan ko kung may bula. 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 Totoo lang kasi nagluluto din ako eh. Alam ko yan pagka hinalo bago, may bula talaga. Basta may cream, may anything. Okay. Taste test po tayong lahat ngayon. Okay? Taste test tayo. Ayun. Wala pa. Masarap yan. Sarap yan. Hoy. Diba po? Malinis pa po Diba? yan. Masarap. Oh, sarap. Ay, masarap naman.
naman. Ano to, may keso? Di ba okay? Opo, tsaka po may pasas. Kumbaga hindi Ang dinipend. plastic mo. Issue ba ito talaga ng nakabenta ng panis o issue ito ng pang-iinsulto sa isa't isa? Yon ang tanong. Ako, ate ko rin meron akong food business eh. So siguro may mako-contribute ako sa conversation na maayos. Sa kusina namin, ang policy is kompleto. Hairnet, mouthguard, gloves. Okay? Number 1. Pangalawa, pagka-aalis ang pagkain, food bag or food container, may selyo. Para paglabas sa pinto kung saan siya ginawa, pag binrake ang selyo, hindi mo na liability yon. Liability na yun. Tapos pinapakita ko sa customer bago i-receive pagkabili, anong itsura, anong condition ng pagkain bago i-dispatch. Okay? Kasi importante nga po dahil nga sa Food Safety Act, highly liable po talaga ang nagpo-produce or nagmamanufacture ng pagkain. So, siguro suggestion ko kay Ate Joyang mas dagdagan niya yung safeguard sa paggawa ng food para hindi ka pula-pula talaga. Kumbaga, hindi ka mahanapan ng butas sa paggawa mo ng pagkain. That being said, sabi mo marami ka nang nabenta, di ba? Madami po. Buong community nyo bumibili sa'yo. opo. So, isolated incident siya, Ate Kuring. Ibig sabihin, there must be something wrong with this transaction. Itong particular lang na interaction na to at hindi sa lahat ng binenta. Yun ang kailangan nating malaman. Kasi feeling ko, more than the food, may personal na galit. Ayun Merong may na nga. something. Yun lang ang yun akin. na nga. Tama ka. Kasi sa history, wala namang problema. Ito lang. Eh, di nanggaling nga dun sa anak. Hindi ba? So, ano tingin mo? Pakiramdam ko, hindi siya tungkol dun sa panis. Kasi kung maayos naman sila, mapapalitan lang naman eh. But feeling ko, dahil nga may strain na yung relationship nila, nagtawagan na sila ng kung ano-ano, doon na nanggagaling yung galit nila. Pero agree ako sa sinabi ni Ate Tuesday, hindi derogatory term ang bakla, pero hindi rin derogatory term ang kirat. Dahil meron akong kilala na kirat na very successful, na naging isa sa mga pinakarespetadong singer sa buong Pilipinas. Walang iba kung hindi si Randy Santiago. Wait, kinat si Tito Randy? Ngayon ko lang nalaman, Ral. Thank you for informing me. Oo, pinagkakitaan niya ng husto yon si Ratsky. Yes. And proud. Private Proud eyes. siya, tsaka Proud. talagang respetado. Yes. So, kahit natawagin kang kirat, edi ngayon, di ba? Pero hindi talaga dapat gamitin din sa tono. Yung sa tono yan eh, sa tono, oo. Alamin natin ang komento ng Sausawero at Sausawera. Pula-puti. Mauna na yung puti. Hi po. Hey, hello. How are you? Are you okay? I'm okay. In my own opinion po kasi, violence is never the answer and madali naman po talaga siyang pag-usapan. And I think Ate Joyang is wrong po sa reaction niya na pagbuhos po ng buko pandan kay Ate Kiray kasi verbal complaint lang naman po yung ginawa ni Ate Kiray. And then wala pong... Pagkatao ko po yung paninira na po sa paninda ko yun. Yes po, pero po kasi Nakabuhay po namin yun. as someone po kasi who's going sa business industry, I think you should be open po sa feedbacks din po talaga ng mga tao. Open po ako doon. Kung tama ang approach niya sa akin. Yes po, that's what I'm saying po. Na okay naman po sana and madali pong Pero bawal ang physical. Yes po. Madali lang po talaga siyang pag-usapan if nagawa po ng tama. And like I said po before, violence is never the answer and parang mas mapapalala lang din po yung sitwasyon kasi let's say violence po, gumanti po si Ate Kiray and then parang mas lalong lalala lang din po yung issue. Thank you so much. Thank you so much. Tayo ka. O, ganun dapat mahinahon lang, ha? Sa akin naman po, mali rin naman yung pagtawag ni Ate Kiray kay Ate Joyang na bakla kasi Nulit pa. hindi naman talaga siya bakla. Babae siya. Tapos Ate Kiray, ang concern ko lang, kung talagang concern ka po sa business ni Ate Joyang, hindi mo na po kakasama pa si Ate Beth sa Yun nga po pagtikim. yung Kasi point ko dun eh. bilang customer, kapag alam mong Kasi panis gusto na niya yung nga ng pagkain, patunayan. Kaya Hindi. lumapit Sige, sa akin. tuloy mo lang yan. Ituloy mo lang. bilang customer, kapag alam mo ng panis, hindi na ako lalapit sa ibang tao. Kasi paano pag may nangyaring masama sa'yo? Eh di mas lalala pa yung problema. Eh di saan mapupunta yung sisi? Saan mapupunta yung sisi? Eh di sa kung saan mo binilhan. Dr. Love, sa panahon ngayon, ay kaya pa ba natin gawin ang nakasulat sa Biblia na kapag binato ka ng bato,
Batuhin mo ng tinapay. Batuhin mo ng buko pandan. Oh. Batuhin ng buko pandan. Siguruhin mo lang pag binato mo ko ng tinapay, may palaman na. Correct. Oy, tsaka mabuti na lang, hindi frozen yung binato. Oo. Di ba? Ang totoo, mahirap talaga yun. Pero para magawa natin to kailangan yung humility, kababaang loob. Ang nakikita ko rito, hindi na issue noong panis. Ewan ko kung ilang oras na ito rito, pero masarap pa. Hindi pa naman siya panis, ano? Nakain namin. na kay Dr. Love yun, Masarap naman. Ang issue hindi na yung panis eh. Ang issue dito, yung paraan ng pag-communicate ninyo kay Joyang. Ano? Siguro nga dahil naunahan kayo ng galit or merong underlying something na pinaghuhugutan ng galit. Ano? Baka dahil doon sa bata or something. Pero naging emotional kayong dalawa. Hanggang ngayon dala nyo rito. Kaya hindi kayo makatatagpo ng kapayapaan sa inyong dalawa kung nandun palagi yung pagiging emotional ninyo. I'll tell you something. Sa tagal namin dito sa kaming tatlo, ang nasa harap namin dito palagi si Ate Kuring. At sa mga issues sa ganyan, tingnan po ninyo, notice the composure of Ate Kuring. Simple lang siya. Kahit anong marinig niya, alam niya kung paano niya kontrolin yung sarili niya. Pag nagsimula na tayong maglabas ng basura sa puso natin, mahirap na masasaktan ng bawat isa. Sana maiayos niyo rin, ha? At the end of the day. Ayan. Ang dami ko na kasi nakitang away. Di ba? Kung react ka naman ng react, mahirap. Okay, Attorney Lorna, parang nagsunod-sunod na dito yung mga pwedeng, yung kahabla-habla. Hindi ba? Kasi ang pinag-uusapan dito hindi pagkain ng panis. Ang pinag-uusapan dito ang relasyon na naging panis. Ayun. Sa pagsira nyo sa isa't isa, no? Tama yung sinabi ni Tuesday, no? Ang food talaga, lalo na kung business, and you have a small business, no? Tatlo yan eh. Yung manufacturing, yung paggawa ng pagkain. Pangalawa, yung packaging. Paano mo pinackage? At dahil sa pandemic at online selling, yung delivery. Yung delivery. Pwedeng nasira sa delivery, pwedeng nasira sa packaging, pwedeng nasira talaga sa ingredients nyo. Kanya kailangan, that's why malaki, mataas ang penalty sa batas. 20,000 per offense, no? Kung 10 o kung buong barangay ang nagkasakit, times 20 yung number, times 20,000 per katao ang penalty. So, having said that, ang food business, madali ring masiraan ng reputation. Madaling mawala ng customer kung mali yung bintang natin. So, wag tayong magbibintang. Doc Camille, paano ba matutulungan ng isang tao na mabilis magalit at hindi na pepreno ang bibig? Yun na nga, dito kitang-kita natin Ate Kuring habang may nagsasalta, si Joyang talagang talagang nakakapagsagot siya. So Joyang siguro, pag ganitong pagkakataon, you just not hear but also listen. Iba yung nadidinig mo at iba yung nakikinig. Kasi kung nakikinig ka, maiintindihan mo kung bakit nagkakaroon ng galit ang isang tao rin sa ganitong klaseng sitwasyon. And definitely, dapat nating intindihin na magkaroon tayo ng self-control. Kasi kung kontrolado natin yung sarili natin, hindi aabot na ganitong kalaki yung sitwasyon na magkakasagutan na kayo, tignan mo hindi na tungkol sa panis ito. Tama rin sila, Dr. Love, tsaka si attorney, masarap talaga yung iyong buko pandan. Kaya siguro babalik yung business mo na hindi na talaga sasabihin natin, kami yung nagpatunay. Hindi naman kami nagsasabi na maging endorser kami, pero ang punto lang namin dito ay sana matuto ka na kontrolin mo ang iyong emosyon, kontrolin ang ating mga dila sa pananalita para sa ganon, hindi tayo magkakaaway-away. And definitely, kung tayo ay mayroong kapansanan, hindi natin dapat magkaroon ng pagkakataon na stigmatize yung taon to. Kasi we have been taking care of mental patients. Alam namin palagi sinasabihan ng mga pasyente, baliw, ganyan. Pero pagdating sa alam nyo na nga yun eh. So dapat hindi nyo talaga sasabihin yung mga bagay na yun. Dahil kasi, ang dating nun, hindi siya yung sinasabi mo yun, kundi insulto yun. Ayun. Tsaka ano yan, kahabla-habla. Yes. Diba, no?
Ayun, habang kami po'y nagme-merienda dito, medyo patitilain natin ng konti ang bagyo. Masarap po yung buko pandan, pero wala nang masasarap pa sa kapayapaan. Diba? Para maaliwalas tayong lahat. Kaya, yan kaya ang magiging ending ng alitan sa buko pandan. Abangan dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Matapos na marinig ang mga komento at aral ng mga eksperto, aminin na ninyong dalawa, pareho kayong may kasalanan. Ha? Pareho kayong may kasalanan talaga dito, lalo na yung mga lumabas sa bibig ninyo, na nagpagrabe ng sitwasyon. Umabot pa tayong face-to-face. Kaya nga po. Diba? Kaya nga. Kung nalaman dito, yun, Pero alam mo, nagpa-face-to-face bawal yun ang babato, ha? Kahit na anong sabihin mong ginawa nito. Yan ang mas kahabla-habla. Buti nga po, tunaw pa yung nabato ko sa O kaya nga, wag sanang ganyan. Okay, ganito ang gagawin ko. Kalahati ng puhunan mo sa 5,000, ibibigay ko sa'yo. Okay? O, 2,500 yan, ha? Kasama na dyan yung bayad niyang 80 doon sa kung ano man yun, panis o hindi panis, di ba? Okay, pero magtatanda ka na rin na bago mo ibenta, ipacheck mo muna na, ayan, maayos yan, ha? I think dapat ganon. Ha? Para sigurado. Sino Sino tindera mo? Ako lang din po. O, edi ayan, malinaw. Pakicheck. Maglagay ka ng karatula, pakicheck po bago bilhin. O, why not? Hindi titikman, ha? Kahit makikita, bubuksan lang, amuyin lang, tapos ang usapan. Di ba, ganun lang yun? O, so, para walang problema. Tapos, ikaw naman, baka lang totoo yung sinasabi, nagkamali lang ng dinig, yung anak mo. Pero mula ngayon, wala nang parinigang ganon. Okay? At para fair, ibibigay ko rin sa'yo yung ganong halaga. Okay? Na, ipambibili mo yung 80 ng isa pang buko pandan. Ano ginagawa mismo sa bahay niyo? Oo, para makabawi naman siya kung ano man yung reklamo mong yon. Pero bayaran mo, ha? May pambayad ka na. Natatawa ka, ikaw talaga. Ayan, magbati na kayo. Para may pangpuhunan ka na. Ayan. Ay, nako! Ayan, nanggaling lang sa buko pandan. Napunta pa sa... Oo. Naku, ang gagaling nitong magsalita. Makikita mong sila ay matatalinong mga tao. Kasi kung mag-insultuhan, ang galing eh. E di ibig sabihin, magaling din kayo sa ibang bagay na mas maganda. Right? Okay, ito. Malinaw sa ating lahat na hindi yung panis ang naibenta ang issue. Totoo man o hindi na panis, sinundan ng mali ang sunod-sunod pang mali. Ang talim ng dila ay nakamamatay. Nakakapatay ng pagkatao. Ha? Nakakapatay ng reputasyon. Nakakapatay ng relasyon at pagkakaibigan. Yung talim ng dila, nakakapatay ng kabuhayan o negosyo. Di ba? Nakakapatay ng magaganda sanang posibilidad kasi para ka na ring nagsunog ng tulay. Pag lumabas na sa bibig, di mo na mababawi. Seryosohin natin ang pagkilatis natin sa anumang lalabas sa ating bibig. Ito ay tumatagos, tumutubo, nagkakaugat, namumunga ng masama. Totoo yan. Pero kapag natutunan ng pagpipigil o sana'y maganda lang, ang labas ng salita sa bibig ay namumunga din ng napakaganda. Tama? Okay, wag na kayo mag-away, wala nang salitaan ng masama, ha? Okay, salamat naman. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing naikay kang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Bula. Okay, tayo. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face
diskriminasyon at abuloy, siya pang napasama. Kulang po yung binigay po nila sa amin. Bali, 4 po yung papel, pero 2 lang po binigay sa amin. Hindi pa nadedeklara. Paano papatunayan? Wala ka naman doon pag nangungulit ka kami, sabi lang sa iyo. Meron pong stiko na pinagatihan po nila ng kasama niya yung pera. Wala naman po akong matatanda na nagbigay po na hindi po nilista po dyan. Lahat po nung inabot ko sa kanila, nakalista po dyan. Harapin mo face to face.